Welcome to everyone and welcome to the presence of God. Sa ating pong inanayahan ang presensya ng Banal na Espiritu at ang presensya ng bawat isa. So again, ang ating pong muling pagtitipon ay ito po tungkol sa the prayer of faith. Ito po yung pananalangin na may pananampalataya. No? So ito po ay ang aking may bahagi kong aking testimony ay maganda dahil ito po yung aking, actually ito yung title. God answered my prayer request by taking away my job. Pwede ba yan? Sinagot yung panalangin ko, pero tinanggal yung trabaho ko. No? So, ganito po nangyari yun. No? So, matagal na rin ako sa trabaho ko. So, siyempre may mga time na talagang napapagod tayo. Lagi tayo napapagod, di ba? So, sabi ko kay Lord, Lord, meron bang klaseng income na yung ako kahit hindi magtrabaho, may income, ano? Sabi ko, gusto ko talagang maglingkod, ano? So, yun po yung akin lagi yung whisper na, Lord, I want to serve you, no? Bigyan mo ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. At dumating yung point na gano'n, no? So, bagaman meron po tayong mga prayer request na pangailangan, ano? Financial, o yung ating pong good health, ano po, things na ating pong pangailangan sa ating buhay, ano? So, iba po itong prayer request ko ito. Ito yung na-request ko sa kanya, yung gusto ko talaga maglingkod. Sabi ko, paano kaya? Sabi ko, hindi naman ako ganun ka-qualify para maglingkod. Paano ba to? So, ang nangyari po ay ito, to make the story short. 3 years ago, nawala ng trabaho, ano? At for some reasons, nandun po sa mga video kung bakit po ako nawala ng trabaho, no? Pero mas busy ako ngayon kasi busy sa family at busy sa gawain sa Panginoon. So, kung kayo po interesado sa malaman kung paano nangyari yun, comment down below kayo po yung magtanong at akin po ipapaliwanag yung kung paano nangyari na nung sinagot yung aking panalangin ay inalis naman sa akin yung trabaho. Kasi kung may trabaho ako, ano, paano ako makapaglingkod? So ngayon, kung wala naman akong kinikita, paano din ako makapaglingkod? So, yun po ang isang maraming katanungan ang tanong. Paano ba pinapadaloy ni Lord ng blessings kapag naglilingkod? So isa pong isang word of encouragement lang para sa bawat isa. Ano po? So, atin pong inalalapit sa Panginoon ang kanyang pong salita ng ngayong gabing ito, ng araw nito, ay siya po yung magkaroon ng kabuluhan sa bawat isa. At ingatan po, pagpalain at gabayan ang bawat sino man na maabot ng misahe nito. God bless po. So, sa James 5:13, ayun po ang ating guys, no? The prayer of faith. Sa verse 13, sabi po dito, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing the song of praise. So, ganun po yun. Sabi po dito, kung meron po may problema ka, meron po. So, manalangin. Ganun po tayo, no? Manalangin tayo. Papakinggan niya ng Panginoon. Papakinggan niya ng Diyos, no? Is anyone happy? Let them sing the song of praise. So, yung pong masasaya. Awit po tayo. Kaya po may awitan, ano? Mapapansin ninyo pagka nagsiservice po sa church, may awitan po yan. Yun po yung joy ating papuri po yun sa Diyos. Yun po, it will lead us to worship God. Ano po? That may not be the complete way of worshiping. Hindi po yung talagang kompletong. Yun lang, pag-awit hindi tayo makakapagpuri, but it lead us to worship God. Ano po? Lalo na yung magagandang boses dyan. Ano? Sana all. Kasi wala tayo. Di ba tagapakinig na lang ako ng mga magagandang yung kanta dyan. Ano? So, ganun po sabi dito. May problema po dito. Anyone in trouble, pray. At yung pong may joy na kayo po yung may blessings. Mananalangin din at comment tayo, di ba? Saying, thank you Lord for the blessings, di ba? Maliit man o malaki po yung pagpapala, no? So, 14, is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. So, in the name of the Lord Jesus Christ, as isa pong church, yung pong mga elders, dahil ito po yung isang pwede pong ipanalangin ninyo. Hindi lang po yung pastor, ano? Yun po yung isang matututuhan natin dito. Hindi lang yung pastor magpipray over, ano? Yung pong elders, pwede po kayo mag-pray, di ba? Pwede mag-pray kasi busy yung pastor, maraming members, di ba? So yung sa sa 15, verse 15, and the prayer offered in faith, yung pong pananampalataya, no? With make the sick person well. Yung pong pananampalataya, no? Hindi po yung nag-lay hands na nag-pray. So, hindi po yun magpagaling. Yung pong pananampalataya, no? Ang magpapagaling. Doon nga po sa Mark chapter 5, verse 34. Sabi dito ni Jesus, ano? Daughter, said Jesus, your faith has healed you. Yan, di ba? Go in peace before
Go in peace. Be free of your affliction. Iwasan na po yung mga bagay na minsan nagiging pong dahilan kung bakit nagkakasala na po. Iwasan na yung mga bagay na yan. So, sabi dito ni Jesus ay your faith has healed you. So, yung pong pananampalataya po. Kaya, huwag po kayo mananampalataya sa akin kung saan ako ang nagpagaling ko, ako nagpray sa inyo, o kung sino man po. Yan po yung faith ninyo kay God. Kasi God is faithful. So, He will heal. He will answer those who pray with faith. Di ba? So, yung pong panalangin, faith. Kung halimbawa po, nanalangin kayong mag-isa, wala kayong nakapag-pray sa inyo, kayo mismo nanalangin in my faith in the name of Jesus. This is your will. This is my petition, and I know you will grant it to me with the faith. Yung po panalangin, Again, kung hindi po ibinigay, baka mas magandang ibibigay, O baka hindi makakaganda sa inyo yun. Hindi yun kaloob ng Diyos, So, 16, verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray to each other so that you may be healed. So, minsan po yung prayer partner. Pwede po kayong mag-prayer partner. Then, yun po, yung humingi po kayo ng kapatawaran, yung po mga nagawang pagkakasala. Ayun po yung acknowledgement natin na tinatanggap natin sa Diyos na tayo nagkamali. Nandiyan lang po ang Diyos para magpatawad. Kasi kapag hindi po tayo na humingi ng tawad, parang nandun po yung guilt natin. Nahihiya tayo humingi sa Diyos. Ang gusto kasi ng Diyos na yung pag ibinigay natin yung hinihingi natin, yung as in wala tayong guilty na sasabihin pa natin, hindi ko ito deserve kasi may ginawa akong mali kay Lord. No, hindi gusto ng Panginoon yun. Kaya yung confession natin yun yung mag-aalis ng guilt sa ating puso para ma-appreciate natin yung ibibigay ng Diyos na po yung pagpapala sa atin, Hindi po kaya tayo pipilitin natin si Lord na tayo humingi, tayo patawarin para pilitin natin yung pilitin. Sa totoo lang, God is love. Kailangan lang natin sabihin. Ano po? Gusto niyo tayo maramdaman natin na talagang pinatawad tayo, malawag yung ating puso, masaya tayo. Para pag ibigay po ni Lord yung blessings, magsasaya tayo. Minsan kaya hindi pa po tayo maibigay yung blessings kasi kung tayo po nandun yung ating guilt, mayroon tayong kasalanan, hindi natin matanggap, hindi natin nahingi na confess. Paano po natin na-appreciate yung ibibigay ni Lord? So, yun po ang purpose para po yung ating puso ay manuwag. Masaya natin matanggap yung blessings. Pero kung hanggat may guilt po tayo sa puso, ibigay naman ni Lord yung hinihingi natin. Maaari po hindi appreciate kasi gulo yung isip. Nag-isip tuloy na ako si Lord, dami laki na ng utang ko kay Lord. O yung guilt po, yun ang dapat matanggal sa ating puso. Napakabait po ng Diyos, patatawarin yung ating kasalanan. Hindi natin mong itanggapin natin yun, acknowledge. Para masaya po natin tanggapin yung pagpapala. Ngayon, kung bigay po sa atin tayo, may guilt sa puso natin, meron po tayo, hindi tayo, wala tayong kapayapaan. Paano natin na-appreciate yung bibigay ni Lord? Bigyan ko kayo ng halimbawa. May problema kayo sa buhay, Na-disappoint, Disappoint kayo. Break. Problema na yung karelasyon, boyfriend, girlfriend, meron kayo problema sa buhay, May problema, Iniisip niyo yun, Sira yung relasyon, may problema kayo. Yung during that moment, na kayo naman problema. May mga bait kayo kaibigan na nagbigay sa inyo sa mahalagang bagay. Sa totoo lang, hindi nyo appreciate yun. Kasi iniisip nyo yung problema ninyo, Diba? Iwan na kayo ng boyfriend, iwan na girlfriend. So, maraming galawang isip. Kahit pakibigyan na yung magulang ng regalo, hindi nyo appreciate yun. Kasi ang iniisip nyo palagi yung problema, So, gusto po ni Lord maalis yung gano'n sa ating puso. Muna. Pagin po tayo, thank you Lord, salamat po. Pinatawad mo ko sa kasalanan. Tapos binigyan ka kayo ng binibigay, hinihingi mo. Wow, thank you Lord. Sa kabila ng mga kasalanan kong ginawa ko, pinatawad mo. Tapos ito yung hinihingi ko, ibinigay mo sa akin. I-enjoy mo yun. Kaya importante po yung masaya dito talaga. Let them sing. Praise if anyone is happy. Kailangan po maging happy tayo. Atin pong natanggap natin na talagang pinatawad tayo sa ating kasalanan. Kaya yung pong confession na pa-importante pag nagpipray. Dahil minsan talaga, bakit hindi binibigay ni Lord yung aking hinihingi? Meron kayong kasalanan, hindi pa nyo na-confess. Meron kayong guilty sa inyong puso, sa inyong isip. Paano mo ngayon i-enjoy yung bibigyan ng pagpapala ng Diyos, di ba? Yun po, kaya kailangan humingi tayo ng kapatawaran. Hindi para pilitin natin sila na patawarin. Hindi. Napakabait po ng Diyos. Pinadalangan niya ang kanyang anak, ang Panginoon ng kanyang anak na matay sa cross para sa kapatawaran natin ng kasalanan. Tapos mag-aalala tayo ng bata hindi papatawarin.
yung faith natin po na yun ang kanyang nature ng pagmamahal niya, hindi po yung sa ating gawa. Ang hinihingi po sa atin, sumampalataya kayo. Pakumbaba, repent. Baguhin po natin yung ating pamumuhay. Dito po sa verse 17. So anyway, sa 16 yung sinasabi, the prayer of the righteous person is powerful and effective. Nga po kasi paano hindi maging effective? Yung ibig sabihin po yung righteous, yung humingi kayo ng kapatawaran, napatawad kayo, tinanggap ninyo, pinatawad kayo ng Diyos. Ay, alam ko ibibigay yan ni Lord sa iyo. Pinagpipray ninyo yung kapatiran, bibigyan sa iyo. Kasi powerful po yung prayer ninyo. Kasi righteous po kayo at that moment. Kasi alam ninyo ibibigay ni Lord, nandun yung tiwala ninyo, yung faith. So kayo naman pinagpipray yung faith ninyo, inyo pong ibibigay din na gagawin ito ng Panginoon, ibibigay ng Diyos. Hindi po ibig sabihin, kaya hindi po ibinibigay ni Lord yung hinihingi kasi parang hilaw yung panalangin ko. No, hindi yung panalangin, yung faith, yung pong confession, yung pong ating konsensya. Dapat po malinis mo na yun. Unconfessed sin. Kung hindi nahingi ng kapatawaran ng kasalanan, naroon po yung guilty sa ating puso. Ano po? Verse 17. Nagbigay lang dito ng isang ilustrasyon. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that he would not rain, and it did not rain in the land of 40 and 3.5 years. Ito po, sabi dito si Elijah din, ay tao din siya, pero talagang grabe po siya manalangin. Ito ang nangyari dito, ng mga people of Israel, they are disobedience to God. So, pinapadala ng mensahe through palapit Elijah. Pero anong ginawa ng people of Israel? Si Ahab, Ahab po siya noong panahon. Pinapatay niya mga propeta. Kasi ayaw niyang pakikialaman yung kanilang evil way na nilang ginagawa nila. Kasi nga po si King Ahab, isa po yun ang dating time na naging hari ng Israel, King of Israel. Siya naman po naman ang nangunguna na magturo ng sumamba sa Diyusan ang mga people of Israel. Siya po mismo ang nag-encourage na sila sumamba sa Diyusan. John 4:24, ang sabi po ng Panginoon Jesus, God is a spirit. He must be worshipped in spirit and in truth. Hindi po kailangan yung kanilang tinuturo niyo sa people of Israel na mga Diyusan, mga imahe. Kaya po ito, si Elijah talagang pinalangin niya na mula ng 3 years sa Israel, people of Israel. Siyempre, ibig sabihin, wala pang grain, there's no grain. Again, he prayed, and the heaven give grain, and the earth produce crops. So, yun po nangyari. Siyempre, pag hindi po umulan, yung grain po silang aanihin. Magugutom ngayon ng mga people of Israel. Doon silang ilalapit sa Diyos. Mananampalataya, iwanan nila yung si Baal. Yung pong imahe. So, doon yung sasambalan sa tunay na Diyos, na Espiritu. Kasi gano'n po nangyayari. Kaya po nangyayari ngayon. Di ba? Nakita natin ang mga trahedya, lahat-lahat. Kasi nga po, iba ang pinapananampalataya ng tao kung ano-ano. Dinatawag yung pansin. Talimhali po yung ginagawa dito ng mga people of Israel. So, bumalik sila. 3.5 years po namang hindi umuuna. Gutom mga abutin. Isa po yung sa naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga trahedya. Gusto ng Diyos na tayo ay tumama yung ating pananampalataya by spirit and truth. 18. Again he prayed, and the heavens give rain, and the earth produced crops. So, nung nakita niya nagbabago na yung mga people of Israel, so nanalangin ulit si Elijah. Sabi niya, yun, nagbigay na ng ulan, and the earth produced crops. Yun, naniwala naman ng mga people of Israel pansamantala, dahil kung totoo nga pala yung Diyos na yan. Minakain na naman tayo. Isa lang po yung isang parang galing po sa Old Testament yun, na ganun po ang Diyos. Pag hindi po natin pinansin siya, gagawa siya ng paraan para pansinin natin siya. Either bigyan ng pagsubok, problema, or bigyan ng blessings. So habang isa hintayin pa yung pagsubok, ngayon pa lang tayo dumikit na tayo. Huwag na natin hintayin yung ganong kailangan pang magkaroon ng ganitong trahedya. Saan po ang ginawa ni Lord? Binigyan ako ng blessings. Kaya dahil nga ito, somehow, He provide enough for me to live na hindi po ko kailangan magtrabaho. Kundi itong full-time sa family at full-time dito sa ministry.
babahagi ng kanyang salita. Again, may kanya-kanya po tayong calling, so hindi ko po sinasabing gayahin niyo ako. Ibig ko sabihin lang read the Bible, listen, at bibigyan po kayo ng guideline kung ano para sa inyo, no? Nandito lamang po ako para ma-encourage kayo na talagang pag lumapit kayo sa Diyos ay talagang, ang Diyos naman po kasama natin eh. Yun lang tayo ang kailangan ating pong i-acknowledge yung kanyang being in our heart. Para din yung halimbawa, kasama mo nga sa puso mo ang the Spirit of God kung hindi mo naman siya kinakausap, hindi mo siya pinapakain ng kanyang salita. So wala din kayong komunikasyon. Ano po? Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa buhay ninyo at kaya po na sa katuparan yung gusto ng Diyos sa akin na kayo makapaglingkod dahil nandiyan po kayo, no? Habang kayo nakikinig at kayo po ay instrumento ng Diyos upang sa katuparan yung pong ginagawa sa akin. No? Salamat po sa inyong buhay, no? At sa Panginoon. So ganun, yung panalangin ni Elijah, sinabi ni Elijah na, Lord, huwag mo nga paulanin kasi ito mga pasaway ang mga Israelita na ito, mga disobedience. Talagang hindi mo lang, no? Tapos pinalangin niya, nakita niya yung nagugutom na, nagbabago na yung mga tao. Pinalangin niya umulan. So umulan, yun. The earth produces its crops. Masasaya na naman ang mga people of Israel. So ganun po nangyayari, tagutom mo, no? Tapos walang kumakain ng mga tao. Lord, have mercy on us. Panalangin po yung mga tao, ganun, no? Makain na, libusog na, nakalimutan na naman ang Diyos. Minsan, ganun, pabalik-balik lang. Pag nabigyan ng blessing sa iyo, enjoy na lang, ha? Party, nakalimutan na si Lord. But, again, marami po naman talaga pong iba't iba yung nararanasan sa buhay, ano? Pero maganda po, either way, ano man po ang maranasan natin sa buhay kapag kasama natin ang Diyos. And it's a totally different situation, ano po. Iba, subukan po niyo at kayo po yung makakasama ko sa may bibigyan ng testimony tungkol sa Diyos. Verse 20, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Siyempre po, halimbawa tayo ito, bahagi natin po itong kaligtasan to sa pamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Ito po, tayo po sila po, they will be turned from sinners as sinners to the error, their way. They will save them from the death. Ay pong death dito sinasabi, yung hindi lang physical lang death, ano po spiritual death po, yung pong ang punta ng kaluluwa sa impyerno, yun po which is nandito naman ang solusyon. Lagi natin napag-alalan dito yung John 3:16, ano? Pamagitan ng Panginoon Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ano po? Pagtanggap, pananampalataya, tayo po'y maliligtas. At ito pong pananampalataya ay itong ating pong pag-aaral ng kanyang salita, pakikinig, at ito po yung isang bahagi ng pagsunod sa kanya at pagtanggap. So ito pong tanong na ito ay ngayon ay kayong sasagot sa sarili ninyo, no? Pwede kayong mag-comment down below sa ating pong YouTube na ito. Pwede na naman sa inyo lang in your heart. Ang pagtanggap po sa Panginoong Jesus ay yung pagtanggap sa kanyang pag-aral, tinuturo dito na sabi nga niya, love God, love one another. So far, yung ating mga pinag-aaralan, yun na po yung pagtanggap. Hindi lang yung tinanggap po natin ng Panginoong Jesus, then Lord, you're my Savior, but we're not doing anything. Hindi po tayo sumusunod, hindi tayo nakikinig sa kanyang salita. So hindi po, yun po yung, hindi po paano natin malalaman na tinanggap natin, ano? So yung pong pagtanggap, willing po ba kayo na tanggapin siya, yung kanyang itinuturo na sumunod? Dahil aayusin po tayo. At ito po yung magiging way natin kaligtasan, yung pong pananampalataya natin sa Panginoon Hesus. So ang pananampalataya sa Panginoon Hesus ay ang patuloy na pag-aaral sa kanyang salita, pakikinig, at kanya po bibigyan ng gabay kung saan ka gagamitin, ano? Bibigyan po ng gabay. Ako hindi ko rin alam nung dati. Ang ginawa ko lang, sunod lang ako ng sunod. Hindi ko tinanong si Lord, ano bang gagawin ko? Ano lang sabi, listen, makinig lang makinig na makinig. YouTube, sa Bible, magbasa. Kung tayo po hindi mahilig magbasa, makinig, makiparticipate sa ganito. Sa church, local church po ninyo, suportahan ninyo. Hanggang doon po ihahayag yung talagang tunay na plano sa inyo ng Diyos. Yung inyo po kayo, kung kayo po engineer, doctor, o kung kayo man po ay police, kayo military, ano man po kayo, kayo janitor, o kung kayo man po ay nagtatanim o nagbubukid, pasamantala lang yung skilled na yun para mabuhay tayo. Mayroon talagang special na plano sa inyo, yung extraordinary plano ng Diyos na gagamitin kayo, maaaring magamit. Hakbangan lang ninyo. So muli po yung panalangin, ano po yung ating natutuhan.
dapat po mawala yung ating guilt. Yung po ating pag-aalintana na baka hindi ibigay ng Panginoon. Pero kung tayo po humingi ng kapatawaran, may ginawa tayong mali sa Diyos, alam mo, pinatawad yun eh. Sa pananampalataya natin, pinatawad. Pag nakita ng Diyos na maluwag tayo way of joy, ibibigay na po yung blessing din, ma-appreciate natin. So, kayo po ang makaka-decide. Tinatanggap niyo po ba ang inyo, Panginoong Jesus na inyong tagapagligtas, na ating tagapagligtas? At yung pagsunod sa Kanya, ang pagtanggap at pananampalataya, paniniwala sa Kanyang sinasabi sa Kanyang katuruan. Pwede po niyo ko yung message, pwede rin pong hindi. Pwede rin kayo mag-comment down below. Yes, I accept Lord Jesus as my Lord and Savior by following Him, remain, and obedience to Him. Bukas po ang palad ng Diyos. Anytime po na tayo lumapit. Hindi ko po kailangang malaman. Ang importante po ay alam ng Diyos sa inyong puso. Ano po? God bless po sa lahat at patuloy lang po tayo. At ang ating pong mabibigyan dito ng papuri ay ang ating banal na Ama na nasa langit, maawain at pagmahal ang kanyang pong anak, ang Panginoong Jesus na tagapagligtas. At sa gabay po sa pakikisama ng banal na Espiritu. Amen. Watch and share the video po. Pwede pong ibahagi. Salamat po.